Hey, mag-ingay, solid Math Dali classmates! Woo! Ayan hawak niyo na ba ang inyong mga pencil at paper para sa isa na namang masaya at puno ng kaalaman na episode? Yes? Welcome boys and girls all over the world. This is Kuya Robbie Domingo, ang magpapagaan ng math problems ninyo. Math warriors, simulan na natin ang positibo ang araw na ito dahil nandito na naman tayo kung saan sasamahan natin ng excitement ang pag-aaral ng math. Welcome to Math Dali! Okay. Okay, may tayo. Sulat tayo mula sa isang avid fans natin sa ating programa. Ito ang sabi niya. To our Math Master Robbie. Hi, Kuya Robbie. Kumusta po kayo? Ako nga po pala si Ann Alcantara. Pwede niyo po ba akong tulungan para mas madaling maintindihan ang lesson namin? Of course. Madalas po kasi akong malito sa pag-subtract ng fractions, lalo na kung may mixed numbers at regrouping na. May alam po ba kayong mas madaling technique? Salamat po, Kuya Robbie. Love, Ann Alcantara. Una sa lahat, Ann, maraming salamat sa pagbigay at pag-send ng iyong sulat at huwag kang mag-alala. Meron tayong maraming techniques para mas madaling masosolve yung problema mo. Okay? Ann, tumuto ka lang sa episode natin ngayon dahil hihimayin natin kung paano mag-subtract ng simple fraction from a mixed number with regrouping. Ready na ba kayo? Sige nga. Taas kamay lahat ng mga handa na. Let's go! Okay. Classmates, bago ang lahat, naalala niyo pa ba kung paano mag-subtract ng dissimilar fractions? Tingnan natin mabuti itong sample na to. Let's have a quick review. Okay. Napapansin niyo ba itong mga numero na nasa harapan niyo ngayon? 3/4 minus 2/3 is equal to 1/12. We have 3 steps kung paano na-solve ito. First, find the LCD or ang least common denominator. Ang LCD ng 3/4 and 2/3 ay 12 dahil ang common multiples ng 3 at 4 ay 12. Second step, find the equivalent fraction. Ano nga ba ang equivalent fractions ng 3/4 and 2/3 kung saan ang denominator nila ay 12? Para gawin yon, iisip lang tayo ng number na kapag minultiply natin sa denominator na 4 will give us 12. And that is tama, 3. To keep the fraction of equal value, we must also multiply 3 to the numerator 3 as well. So, ang equivalent fraction ng 3/4 with a denominator of 12 ay 9/12. At gagawin din natin to sa ating pangalawang fraction. Ano nga ba ang i-multiply natin sa denominator na 3 to get 12? Tama, 4. So, we will multiply 4 sa numerator na 2. So, ang equivalent fraction ng 2/3 whose denominator is 12 is 8/12. Magaling. Ayan, kita natin. Similar fractions na sila, kaya pwede na natin i-subtract. Step 3, i-perform na natin ang operation. Now, let's subtract. 9/12 minus 8/12 is 1/12. Nag-review lang tayo, classmates, dahil magagamit natin to ulit sa ating lesson for today na subtraction of simple fractions from mixed numbers with regrouping. And I hope you're watching dahil makakatulong to sa iyo at sa lahat ng mga classmates natin. Ang tanong, handa na ba kayo? Let's go! Okay, ito muna ang ating first example. Kayang-kaya nyo to. Meron tayong 2 and 1/2
minus 3/4. 2 and 1/2 minus 3/4. Kuya Robby, paano to i-solve? Ang daming numbers. Yung isa na sa gilid pa. Ano gagawin natin? Don't worry, dahil gagawin natin tong math dali. Meron tayong 3 steps to follow. First, find the LCD. Okay? Ano ulit yung LCD? Least common denominator. Ano ba ang LCD ng 2 at 4? O, sige, para mas madali, ilista natin ang counting multiples ng 2 at 4. Simulan natin sa 2. 2, 4, 6, 8, 10. Sa 4 naman, we got 4, 8, 12, 16, 20. Ang daming common multiples ng 2 at 4, pero yung least, yung pinakakonti, yung LCD, ang kinoconsider natin lagi. Kaya naman, ang ilalagay natin ay, base sa numbers, ang least o ang pinakamaliit na common multiple ng 2 at 4 ay 4. So, we have 4 as our new denominator. Step 2, find the equivalent fraction. Ano nga ba ang equivalent fractions ng 1/2 and 3/4 whose denominator is 4? Ano ang imumultiply natin sa denominator na 2 to get 4? Tama. 2. So, we multiply 2 sa ating numerator as well. 1 times 2 is 2. So, ang equivalent fraction ng 1/2 na may denominator na 4 is 2/4. At gagawin din natin to sa ating second fraction. Ano nga ba ang imumultiply natin sa denominator ng 3/4 to get 4? 1. And we do the same sa ating numerator. Kaya ang equivalent fraction ng 3/4 whose denominator is 4 is 3/4 din. Walang pinagbago. So we have 2 and 2/4 minus 3/4. Pwede na. Pareho na ang denominator. Now, let's perform the operation. 2 minus 3 is... Pwede ba yun? Hindi tayo pwede mag-proceed, Kuya Robby. Hindi tayo pwede mag-subtract ng 3 sa 2. So, anong gagawin natin? We shall rename. Kung mas mababa ang minuend sa subtrahend, we need to regroup 1 from the whole number. Ano ang ibig sabihin nun, Kuya Robby? Maraming sinabi. Okay, classmates, makinig na mabuti. From 2 and 2/4, okay? Tingnan natin mabuti. 2, 1, and 4/4 plus 2/4. Saan ang galing yung 4/4? Tandaan nyo, ito yung 1 whole na renegroup natin mula sa 2. So, kapag sinimplify natin ito, we have 1 and 6/4. Inad lang natin. Parehas lang yan, classmates. Parehas lang ang 2 and 2/4 sa 1 and 6/4 dahil nirename lang natin. O di ba? Parang subtraction of whole numbers lang. Nagre-regroup lang tayo. Ganun lang yun, classmates. Okay? Ayan, kita-kita natin. Bigger na yung minuend sa subtrahend. Kaya naman, pwede na tayong dumiretso sa ating last step. Final step, perform the operation and then simplify the answer kung kinakailangan. Sige nga, classmates. 6 minus 3 is 3. And then, we copy the denominator. Then, just bring down 1. Ayan. So, ang final answer natin ay 1 and 3/4. Nag-gets ba, classmates? Math dali lang, di ba? Oh, sige. Subok pa tayo ng isa. Kaya? Kaya. Ito. Lakihan natin ng konting number kasi
Feeling ko madali lang sa inyo to eh. Ano naman ang 14 and 1/3 minus 4/5? Ilang steps ba meron tayo ulit para ma-solve itong problem na to? Tama, 3. Huwag natin kakalimutan ang 3 steps natin. Dahil magkaiba ang ating denominators. Step 1, find the LCD. Ano nga ba ang LCD ng 3 at 5? Ilista natin ang counting multiples ng 3 at 5. Simulan natin sa 3, okay? 3, 6, 9, 12, 15. Sa 5 naman, it's 5, 10, 15, 20. Base sa numbers, ang least common multiple ng 3 at 5 ay 15. We'll have 15 as our new denominator. Step 2, find the equivalent fractions. Ano nga ba ang equivalent fractions ng 1/3 and 4/5 whose denominator is 15? Ano nga ba ang imumultiply natin sa denominator na 3 to get 15? 3 times blank equals 15. Tama! 5. So, we'll multiply 5 sa ating numerator as well. 1 times 5 is 5. Kaya naman ang equivalent fraction ng 1/3 na may denominator na 15 is 5/15. Gawin din natin to sa ating second fraction, okay? Ano nga bang imumultiply natin sa denominator ng 4/5 to get 15? 5 times blank equals 15. 3. And we do the same thing sa ating numerator. Kaya ang equivalent fraction ng 4/5 whose denominator is 15 is 12/15. Pareho na silang LCD, di ba? Pareho na ang denominator. Now, let's perform the operation. 5 minus 12 is... Naku, hindi pwede. Cannot be. Katulad kanina, we need to rename 14 and 5/15. Okay? From 14 and 5/15, gagawin natin 13 and 15 over 15 or 15/15 plus 5/15. Ito kasi yung whole number na mula sa 13. Tandaan nyo, yung 15 over 15 is equivalent to 1 as well. So, we'll be having 13 and 20/15. Ngayon, Kuya Robbie, bigger na ang minuend sa subtrahend. Kaya naman, pwede na tayo mag-subtract. 13 and 20 over 15 or 20/15 minus 12/15 is equal to 13 and 8/15. Nasundan ba ng lahat? Kita ko sa mga classmates natin, yung iba, ganon, yung iba, napapakamot. Huwag kayong mag-alala. Dahil, bago tayo mag-Mathly quiz time, meron pa akong isang example para sa inyo. Ready na ba kayo? Okay. Ihanda na ang sarili. Ito ang susunod natin example. Ano naman ang 10 and 6/15 minus 4/5? Mukhang simple, di ba? Huwag kayong mag-alala. Madali lang to. Step 1, find the LCD. Ano nga bang LCD ng 15 at 5? Base sa numbers, ang least common multiple ng 15 at 5 ay 15. So, we'll have 15 as our new denominator. Step 2, we have to find the equivalent fraction. Ano nga bang equivalent fractions ng 6/15 and 4/5 whose denominator is 15? Ano nga ba ang imumultiply natin sa denominator na 15 to get 15? Tama, simple, 1. So, ang equivalent fraction ng 6/15 ay 6/15 pa rin. At gagawin din natin to sa pangalawang fraction natin. Ano nga ba ang imumultiply natin sa denominator ng 4/5 to get 15?
5 times blank equals 15. 3. Ang galing na naman. And we do the same thing sa ating numerator. Kaya naman, ang equivalent fraction ng 4/5 whose denominator is 15 ay 12/15. Step 3. We have to perform the operation and then simplify if needed. Pwede ba nating isubtract ang 12 sa 6? No, no. Hindi pwede yan. Kaya naman, ang galing naman ng mga classmates natin. We need to regroup. Okay? Kaya natin to. We need to rename first. Kung mas mababa ang minuend sa subtrahend, we need to regroup 1 from the whole number na 10. So from 10 and 6/15, gagawin nating 9 and 15/15 plus 6/15. Yung 15/15 or yung 15/5, 15/15, ito yung whole number na mula sa 10. So, ang 10/6/15 ay pareho lang sa 9/21/15. Kumbaga, nirename lang natin mga classmates. Okay? Ngayon, bigger na yung minuend sa subtrahend. Kaya, pwede na natin isolve. Let's subtract. 9/21/15 minus 12/15 is equal to 9 and 9/15. Oh, wait lang classmates. Ang final answer natin ay pwede pang i-express sa lowest terms. Pwede pa natin tong i-simplify. Ano nga ba ang common factor ng 9 and 15? 9, 15. Tumpak. 3. Pwede pa natin i-divide ang 9 and 15 by 3. So, we'll divide 9/15 by the common factor. Ang final answer natin ay 9 and 3/5. Nakuha ba ng lahat? Mukhang handang-handa na. Okay. Sigurado excited na ang lahat para sa ating quiz time. Pero short recap muna tayo. Okay? When subtracting a simple fraction from a mixed number with regrouping, sundan lang palagi ang tatlong steps. First, find the LCD. Kapag magsusubtract ng dissimilar fractions, we have to check kung similar fractions or dapat magkapareho muna ang denominators bago natin to isubtract. Second, find the equivalent fraction. And lastly, perform the operation and simplify when needed. Kung napansin ninyo sa examples natin ngayon, mas mababa ang minuend sa subtrahend. So, before subtracting, we need to rename the minuend first. At syempre, we have to double check your final answer kung kinakailangan pang i-simplify. At classmate, one last reminder kapag hindi makuha ang sagot, huwag kayong mag-alala. Sumubok lang ulit. Mahirap man, pero kapag sinipagan natin ng pag-iensayo, lahat naman nagiging mas dali. Okay? Game na ba ang lahat? Sige nga, ihanda ang pencil at ang paper or ballpen kung meron kayo dyan at itaas ang kamay kung ready na sa ating Mathly Quiz Time! Let's do this! Sa bawat tanong, meron lamang tayong 20 seconds to answer at sa end ng ating quiz, sabihin nyo sa akin kung ano yung score na nakuha nyo. Okay? Alright. Be ready dahil magsisimula na tayo. Ito ang Mathly Quiz Time. Question number 1. What is 3 2/3 minus 7/8? Is it A, 2 19/24? B, 2 20/24? C, 3 19/24? Or D, 3 20/24? 20 seconds starts next. 3 2/3 minus 7/8. Classmates, ano nga ba ulit ang ating 3 steps? First,
is look for the LCD. Ano nga bang LCD ng 3 at 8? Malalaman natin ang sagot right now. Time is up. Ang tamang sagot ay letter A. A. 2 and 19/24. Paano ba natin ito nakuha? Solve natin. 3 and 2/3 minus 7/8. Step 1, we have to find the LCD. Ano nga bang LCD ng 3 and 8? It's 24. Second step, find their equivalent fractions. To get their equivalent fractions, minumultiply lang natin ang unang fraction by 8/8 at ang second fraction naman by 3/3. Okay? Kaya naman, ito ay magiging 3 and 16/24 minus 21/24. Last step, perform the operation. Subtract the fraction and simplify if needed. And before we proceed, mukhang kailangan natin mag-rename dahil mas mababa ang minuend sa subtrahend. So, we need to regroup. Kapag rename natin ang 3 16/24, ito ay magiging 2 and 40/24. So, 2 and 40/24 minus 21/24 is equal to 2 and 19/24. And that is letter A. Parehas ba tayo ng naging sagot? Kayang-kaya, no? And now let's proceed to question number 2. Find the difference of 8 and 3/5 and 3/4. Ito ang mga multiple choice natin. Choices are, is it A, 7 and 15/20? 20ths. B, 7 and 16/20ths. C, 7 and 17/20ths. Or D, 7 and 18/20ths. 20 seconds starts now. Yes. Ano nga bang difference? Alam na natin ang mga steps natin, classmates. Okay, malalaman natin right now. The correct answer is letter C. 7 and 17/20 or 17/20ths. Subukan natin i-solve. 8 and 3/5 minus 3/4. Step 1, we find the LCD. Ano nga bang LCD ng 5 and 4? Correct! 20 ang LCD ng 5 and 4. Next, find their equivalent fractions. To get their equivalent fractions, minumultiply lang natin ang unang fraction by 4/4 at 5/5 naman para sa second fraction. So we'll have 8 and 12/20ths minus 15/20ths. Dahil mas mababa ang minuend sa subtrahend, we have to rename. We need to regroup from the whole number na 8. Kaya naman ito ay magiging 7 20/20ths plus 12/20ths. Ang 8 12/20ths kapag rename natin ay 7 32/20ths. Last step, perform the operation. Subtract the fraction and simplify if needed. 7 32/20ths minus 15/20ths is equal to 7 and 17/20ths, and that is letter C. Sino ba nakakuha ng tamang sagot? Let's go! Okay, tamang-tama yan dahil we'll proceed to Mathbally question number 3. What is the difference of 2 and 3/7 minus 2/3? Again, what is the difference of 2 and 3/7 and 2/3? Is it A, 1 and 16/21? B, 1 and 17/21? C,
1 and 18 21s? Or D, 1 and 19 21s? Okay. What is the difference of 2 and 3/7 and 2/3? Is it A, 1 and 16 over 21? B, 1 and 17 over 21? C, 1 and 18 over 21? Or D, 1 and 19 over 21? 20 seconds. Go. Oh, okay. Find the difference. Okay, classmates, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, 1 and 16 over 21. Paano nga ba naging letter A, Kuya Robs? Tara, subukan natin. Dali lang yan. 2 and 3 over 7 or 3/7 minus 2/3. Step 1, let's find the LCD. Ano nga ba ang LCD ng 7 and 3? It's 21. Step 2, find the equivalent fractions. To get their equivalent fractions, minimultiply lang natin ang unang fraction by 3/3 and 7/7 naman para sa second fraction. So our new given will now be 2 and 9/21 or 9 over 21 minus 14 over 21. Next, rename natin kung mas mababa ang numerator ng first fraction sa numerator ng second fraction. And pinaka natin, we need to regroup from the whole number na 2. Kapag rename natin ang 2 and 9 over 21, ito ay magiging 1 and 30 over 21. Last step, perform the operation, subtract the fraction, and simplify if needed. 1 and 30 over 21 minus 14 over 21 is equal to 1 and 16 over 21, and that is letter A. Diretso na tayo agad-agad sa ating Mathly question number 4. Ito, true or false lang. Pero kailangan nating mag-isip na mabuti. True or false? 12 and 1/2 minus 7/8 is equal to 11 and 5/8. 20 seconds to answer. Go. True or false? 12 and 1/2 minus 7/8 is equal to 11 and 5/8. Tama ba yun? O hindi? Ang kasagutan ay malalaman natin ngayon. Ang tamang sagot ay true. True rin nga ba ang inyong sagot? Subukan natin i-solve, mga classmates. Ano nga bang LCD ng 2 and 8? It's 8. Next, find their equivalent fractions. To get their equivalent fractions, minultiply lang natin ang unang fraction by 4/4 and 1 over 1 naman sa second fraction. And last step, perform the operation. Subtract the fraction and simplify if needed. But first, we need to rename. Ang 12 and 4/8 ay magiging 11 and 12/8. 11 and 12/8 minus 7/8 is equal to 11 and 5/8. And that is correct. Math dali lang, di ba? Parehas ba tayo ng sagot? Okay. Mga classmate, last question na tayo. Kaya naman, dediretso tayo sa ating question number 5. At para sa ating huling katanungan, ibahin natin na konti. Try naman natin ang word problem. Okay? Sige. Ang ating last question ay ito. Aya. Parang si Bini Aya. Aya had 19 and 2/3 cups of flour. She used 3/4 cup to make pancakes. How much flour was left? Ang options natin ay 18 and 11/12, B,
18 and 13 twelves? C, 18 and 14 twelves? Or D, 18 and 15 twelves? 20 seconds starts now. Aya had 19 and 2/3 cups of flour. She used a 3/4 cup to make pancakes. Ilan na lang ang natira? You can do it, classmates, and time is up. Ang tamang sagot ay 18 and 11 of cups, and that is our A. Oh, saktong-sakto kay Aya and sa Bini. Hey! I-solve natin. Hahanapin natin ang difference ng 19 and 2/3 and 3/4. Ano nga ba ang LCD ng 3 at 4? It's 12. Next, find their equivalent fractions. Minultiply lang natin by 4/4 ang unang fraction at 3/3 naman ang second fraction. Next step, perform the operation. But first, we need to rename. 19 and 8/12 or 8/12 will now be 18 and 20/12. So, 18 and 20/12 minus 9/12 is equal to 18 and 11/12, or final answer, 18 and 11/12 cups of flour ang natira para kay Aya. At yung pancake na yon, lalagyan pa nila ng cherry on top. Ano bang nakuha niyo score? Sige nga, i-comment nyo nga sa ating section dyan at isigaw nyo kung math dali lang talaga. Ay, magaling. Magaling ating mga classmates. Kung nagkamali ka man sa mga ibang classmates natin, it's okay. Just regroup or reorganize your thoughts. Tapos, subok lang tayo ng subok. Okay? Who loves our topic for today? Sino bang nag-enjoy sa panibagong kaalaman? Dali lang, di ba? Oh, kausapin muna natin yung letter sender natin, si Ann. Ann, sana nakatulong ang episode or lesson natin for today para mas magaling, para mas naging math dali ang pag-solve or pag-subtract ng simple fractions from mixed numbers with regrouping. At sa mga classmates natin, maraming salamat sa pagtutok. Pero kung may mga topics kayo sa math na medyo challenging at gusto nyo mapag-usapan natin sa Math Dali, pwede nyo yan i-share sa amin. Ang gagawin nyo lang, mag-message lang kayo sa ating Facebook page ng Knowledge Channel sa mga nais nyong pag-aralan para masagot at matulungan din namin kayo. At sama-sama natin gawing Math Dali ang math. That's it for today, and I hope nag-enjoy kayo sa pag-aaral. O paano? This is Kuya Robbie na palagi nagsasabing, isip plus tiyaga equals math dali. We'll see you again next time, classmates. Thank you.